Kung narinig na ebanghelyo para sa araw na ito, maganda rin na mapagnilayan natin itong tanong ni Jesus, no, nung panahon niya na saan nga ba niya maiahambing ang mga tao sa ngayon. Kung noon, parang sabi nga para sila mga bata na ang hirap ipaliwanagan, ang hirap pasunurin, no? Lagi silang nagdadasal, naghihintay para sa pagdating ng ipinangakong propeta. Ipinahayag na ng mga nauna pang mga propeta pero hindi talaga nila pinaniwalaan. Dahil, siyempre, kung ano lang gusto nilang paniwalaan, yun na yung kanilang tinatanggap. Pero maganda rin sa panahon natin ngayon, no? Paano nga ba natin saan ba natin maihahalin tulad ang panahon natin ngayon na sa panahon ng AI, no, sa panahon ng robot o kung ano man, sabi nga ang generation ngayon, generation Meta, Alpha at kung ano-ano pa. Pero baka tandaan natin na ang salita ng Diyos, sabi nga ni Jesus, ay mananatili simula pa nung una sa kasalukuyan at hanggat wala na tayo sa mundong ito, mananatili pa rin yan. Pero yun nga po, no, maganda mapagnilayan. Paano nga ba tayo mga tao ngayon? No, dadasal tayo ng biyaya. Kapag binigyan tayo ng biyaya, hindi naman natin ginagamit sa tama, hindi naman natin ginagamit sa mabuti. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagnanakaw, sa korupsyon. Tuloy-tuloy tayo sa, di ba, parang nawawala na tayo ng konsensya, hindi na natin ito nagagamit dahil patuloy nating tinatalikdan ang mga salita ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa atin na magdadala sa kaligtasan. So, kung inakala natin na ang pera ang magpapasaya, ang pera ang magliligtas sa atin, maling-mali tayo dyan dahil nasa salita na kay Kristo ang ating kaligtasan.